Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. 20 anyos na dalaga Santa Rosa, Laguna, natagpuang patay matapos makipagkita sa kanyang ka-Facebook. Tandaan mo yan, di ka namin titigilan. Abangan sa Crime Desk ng Kilos Pronto. Ito po paalala ho sa mga magulang, payuhang mabuti ang mga anak sa mga taong kanilang pinakikisamahan, lalo na po yung mga kabataang babae. Nauso po ngayon, mga eyeball through text or call o di kaya sa pamagitan po ng Facebook. Nakalamitan po yung mitya po na kanilang kapahamakan. Mas mabait po. Pasado alas 3 ng hapon na 23 ng Setyembre, nasa pool ng CCTV camera ang pulang kotseng ito na may conduction sticker na MP5830 na paikot-ikot sa Garden Villas 3, Barangay Ibaba sa bayan ng Santa Rosa, Laguna. Ang residenteng si Ronnie Regine, napansin daw ang pagharurot ng naturang kotse sa tapat ng kanilang bahay. Mabilis ang takbo niya. Kaya parang ako, kinukutubahan na lumabas ng bahay. Ayaw, paglabas ko ng bahay, nagpalakad-lakad ako din. May nakita akong bag. Nakita ko yung bag, may nilapitan ko, may nakita akong 2 paa. Alauna na madaling araw, ika-23 ng Setyembre, huling nakita ng ginang na si Malu Lumutak ang kanyang 20 anyos na bunsong anak na si Marie Antoinette Tan. Di siya nagpaalam, bigla na lang siya umalis, dala niya yung cellphone niya lang. May nakakita, sabi daw sa labas, nakita nila si Marie sumakay sa motor. Ang pag-alis ni Marie sakay ng motorsiklo, nahagip ng CCTV camera sa labas ng St. Rose Subdivision Barangay Market Area. Sa video, makikitang isang lalaki ang nagmamaneho. Mahigit 12 oras na raw ang lumipas. Wala pa ring Marie na umuwi sa bahay nila Malu. Kaya naman, sa labis na pag-aalala ng ginang, minabuti na lamang nilang humingi ng tulong sa otoridad. Sir, nawawala po yung anak namin, anak ko. Repair kami ng barangay na pumunta sa police station. Kasi meron nga daw doon babae na nakita sa baka anak yun o hindi, wag naman sana. Sa mga oras na yun, nakita pong patay dito. Kasalukuyan namang iniimbestigahan ng Barangay Ibaba at ng Santa Rosa City Police Station ang kahina-hinalang plastic bag na natagpuan sa bakanteng lote ng Garden Villas 3 Subdivision. Nang buksan daw ng mga otoridad ang bag, umambad sa kanila ang katawan ng isang babae na wala ng buhay. Base sa isinagawang otopsiya sa bangkay ng Scene of the Crime Operatives o SOCO, manumanong sinakalang biktima hanggang siya'y mamatay. Halos hindi na rin daw makilalang bangkay dahil namamaga ang kanyang mukha. Pero na makita ni Malu ang katawan ng bangkay, walang pag-aalinlangang kinumpirma niya na ang babaeng natagpuang patay sa loob ng plastic bag ay ang kanyang anak na si Marie. Hindi ko mawari. Sakit, ang hirap. Hindi ko matanggap na yan. Sana may pumatay sa anak ko. Tandaan mo yan, hindi ka namin titigilan. Ang mga CCTV videos at ang mga sinumpang salaysay ng mga testigo, pinag-aaralan ng operatiba. Ang lalaki nagmamaneho ng motorsiklo kung saan angkas noon si Marie, kinilalang si Lawrence Mark Corpus, 27 anyos. Base sa record ng Santa Rosa City Police Station, isa si Corpus sa mga drug personality sa Laguna na sumuko ngayong taon lamang dahil sa oplantukhang. Kilos prontong nagtungo ang mga operatiba sa bahay ni Corpus. Pagdating sa lugar,
Namataan daw nila ang kotseng nasa pool sa mga CCTV camera. Mas pinatibay pa ang nakalap na ebidensya nang matagpuan sa loob mismo ng sasakyan ang cellphone ng biktimang si Marie. Inabangan na namin yung paglabas ng suspect at doon na namin siya na-aresto. Motibo ng pagpatay ng suspect sa victim ay nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan, balak o sa plano na mag-take advantage ng suspect doon sa victim na nagresulta sa pagpatay sa victim. Paglilinaw ng kaanak ng biktima, hindi raw kasintahan ni Marie si Lawrence at maaring masugid na manliligaw niya lamang ang lalaki na nakilala lamang niya sa pamamagitan ng text message sa cellphone. Sinubukan naming kunin ang panig ni Lawrence pero tumanggi siyang humarap sa Kilos Pronto team. Naharap ngayon sa kasong murder ang suspect. Kita nyo naman talaga, ha? Sumurrender ho itong suspect na ito dahil po sa Oplan Tokhang. So, ibig sabihin, iba talaga hong epekto ng droga. Ulitin na natin, ang epekto ng droga, yan ho. Yan, example ho yan. Saan ba makita yung kolokoy na yan? Ano bang pihitan yan? Para mabisita, medyo sabihin lang doon sa mga polis tumalikod ng bagya. Para medyo ang camera kasi pwedeng patayin. At medyo masampulan. Kasi kita mo, tama nga naman, ano? Ipinaglalaban mo yung sinasabing mga operations, drug war, tapos susurrender sa tukhang, pagkatapos gagawa ng krimen. Eh, okay ba sabihin, pag nililigpit mo yung basura, kinakailangan mo maligpitin ng tama? Itong kasama dapat Wala na akong Pero mabuti itong mabuti itong mga pulis natin dyan sa lugar na yan, ha? Masinop sila at kompleto sa mga detalye, mga ebidensya at natukoy yung nilang pumatay dito Basta sa ako babae. bilang isang nanay din, ano, siguro payo na lang sa ating mga anak, dapat hindi ka agad hinahayaan na yan, nakikipag-eyeball. Pero siyempre, sasabihin ba naman ito ng ating mga anak, no? Pero kayong mga nanonood na medyo bata pa, kabataan, the youth of today, naku, ingat-ingat po. Hindi ganyang makikipagtagpo lang sa mga hindi nyo po kakilala. Hindi po natin alam kung gaano po ka-safe na makipagtagpo sa mga ganyang tao. Ako kasi Lex, nakikita ko, malaki talagang papel na ginagampanan ng magulang, ano? Kaya yung sinasabing sa dinner time or breakfast time or lunch time, importante yung table, it has to be an engagement na mag-usap-usap yung pamilya, doon malalaman ng magulang kung ano yung anak mo, kumusta ba, kasi baka may tinatago Totoo. Baka may nililihim.